Binaril siya sa sariling bahay ng taong pinagkatiwalaan niya. Kilala niya ang pumasok sa Forbes Park home niya noong umaga ng Oktubre 14, taong 1986. Kaibigan niya ito. Hindi ito simpleng robbery. Sa loob ng ilang minuto, 3 ang nasawi. Kasama na ang babaeng tinawag na the woman who has everything. Socialite, TV host, paborito ng Hollywood stars, si Elvira Manahan. Bago pa siya naging Elvira Manahan, siya si Elvira Ledesma ng Negros. Naging biyuda siya sa murang edad, pero bumangon siya. Naging asawa siya ni Dr. Constantino Manahan at nakilala bilang isa sa pinakahindi malilimutang personalidad sa Manila Society. Kilala siya sa kanyang tawa, sa kanyang elegance, sa show niyang Two for the Road, kung saan nakaupo sa harap niya sina Bob Hope at Marlon Brando. Pero may isang taong malapit sa kanya, si Jaime Balatbat, 27 taong gulang, real estate broker. Palagi nitong sinasabi kay Elvira ang mga problema niya sa buhay. Ayon sa mga kaibigan, nakikinig lang si Elvira. Wala raw relasyon. Pero noong umagang iyon, iba ang kilos ni Balatbat. Pumasok siya sa bahay para singilin ang komisyon sa isang property deal. Pinapasok siya ng mga katulong kasi kilala nila siya. Pero ayon sa mga ulat, agitado siya. Galing daw siya sa kasino magdamag. Sa loob ng bahay, isang marahas na insidente ang naganap. 3 buhay ang nawala. Si Elvira at 2 niyang kasambahay. Dinala si Elvira sa Makati Medical Center. Pero bandang gabi, pumanaw siya. Naaresto si Balatbat. Umabot ang kaso hanggang Korte Suprema. Patunay kung gaano ito kalaking isu noon. 2 taon matapos ang krimen, namatay din si Balatbat sa loob ng piitan habang dinidinig pa ang kaso. Ang opisyal na ulat, napatay siya sa gulo sa kulungan. Ang motibo, umano'y utang sa sugal at problema sa pera. Pero hanggang ngayon, marami pa ring tanong ang naiwan. Iniwan ni Elvira ang isang legacy sa Philippine society. Pero ang tanong na hindi pa rin masagot, paano nagawang kitilin ng isang pinagkatiwalaan ang buhay ng taong laging nakinig sa kanya? Para kay Elvira Manahan, para sa hustisya. Follow Kwento at Kape for more true crime stories. Ow!